the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sharabahandarasi. Rabasikatarabahandi, hallelujah. You made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see, one Messiah to thee. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana tonight. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana tonight. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Father in heaven. Thank you, Holy Spirit. We welcome you in this place. Hallelujah. Glory. Thank you, Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin. Niluluwalhati, pinasasalamatan at dinadakila ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan na aming nakamit mula na ikaw ay aming tanggapin sa aming buhay. Dalangin kong pagpalain mo silang lahat na nandirito at silang lahat na nanonood sa aming pong YouTube at ikaw ang kumilo sa amin ng may kalakasan. Dalangin ko po na sundan mo ng iyong himala at kababalaghan ang mensaheng ating pagsasalunan. At nawa po'y ang mga may sakit at may karamdaman ay mangagsigaling sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng mga nangangailangan ay iyong tugunin. Pagpalain niyo po ang mabuting balita, gamitin po ang likod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama ang iyong mga awit. At dalangin ko po, Amang, punuin mo ng kaluwalhatian ng lugar na ito at maranasan ka namin. Diyos, sa iyo ang karangalan at kapurihan sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na,
alitan ay iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, Hallelujah. Lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ibigay natin yung the best sa ating Panginoon, yung pinakamainam, pinakamalakas, sabay sigaw at sabihin, welcome! Sabihin, welcome! Holy Spirit, take over in my heart. Kasi ang mga taong di nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, sabi ng Biblia, ay hindi mauunawaan ang mga salita ng Diyos. Kaya kailangan taglayin natin yung Espiritu ng Diyos. Dahil mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay mga taong makasanlibutan. Yun yung tinatawag na carnal Christian. Yung mga taong puspos ng Espiritu, yung tawag ay filled with the Holy Spirit. Tulad ni Mama Mary. Salamat po sa inyo, sapagkat yung aking pupuntahan na hindi natuloy, sapagkat may kasal sa simbahan, hindi natuloy yung gawain ni El Shaddai na pupuntahan ko. First time ko po itong ako'y imbitahan ng senior citizen prayer meeting. So salamat po, sapagkat may senior citizen prayer meeting pala rin at ako'y naimbitahan. So palakpakan niyo po ang Oscar. Ayan. Diba? So, first time ko po ito, mga kapatid, na ako'y naimbitahan ng prayer meeting ng senior citizen. Okay? Ha? Kaya pagpapalaig kayo lahat ni Lord. Alam mo ba? Ang tawag po sa mga senior citizen ay centennial. Okay? Yung po mga centennial, yung po mga kabataan tawag sa kanila ay millennial. So, pag centennial, ibig sabihin ay may mahabang buhay. Oo, nakakatiyak kayo, mayroon na kayo, nakakasigurado na kayo mahaba ang buhay ninyo. Para naman ako hindi kasali, Ako po senior citizen na rin, Siguro mas bata pa kayo kaysa sa akin.
Dahil nung ako'y nakarating dito po sa Alfonso ay 19th century. Doon ako'y makapunta pa rito. Ngayon po'y 20th century na eh. 2023 na. Nung ako'y nakapunta rito, siguro mga 1986. 1984 yung gawain. Siguro po ano ako ay makapunta rito ay mga mga 1990 ganon, yung 19 forgotten na kasi nakalimutan ko na. Oo, kaya po salamat at sa pagkalipas po ng mahigit 20 taon ay nakabalik po ako at nagulat nga po ako sapagkat mga senior citizen na kayong lahat. Noon ay tandang-tanda ko, ang babata pa nila, ako po ngayon, tingnan mo, sabi nung iba, senior na ako, pero bata pa raw tingnan. Ako po 68 na December. Isipin nyo, ay kayo siguro mga 50 plus pa lang, pero, di ba, no? So, ganun po yun, mga kapatid. So, thank you so much sapagkat kayo po ay may mahabang buhay. Okay? Si Sister, nakita kami sa Canada niyan, sa Edmonton, yan. Sa Edmonton, yan. Si Sister. Anong pangalan niyo nga, Sister? Ayun, opo. Ito naman yung inyong matagal na, yan. Yung isang taga, masipag na taga Alfonso, ano ba yun? Nag-retire na ba yun? Nasa langit na ba? Yung isang sister? Oo. Di ko na, basta yung mukha nun, kilala ko yun. Okay? So, ang mabuting balita, basta may natatandaan po ako yung nagninegosyo ng lupa. Ayun. Oo, yun, di ba, no? Buhay pa ba yun? Ayun, sabi ko nga, di ba? Sabi ko sa inyo, retired na yun, So, ang mabuting balita ay galing po sa John chapter 20. John chapter 20. Okay, kasi po this coming Sunday is Pentecost Sunday. No? Yan po yung baptism in the Holy Spirit. So, sa verse 19 hanggang verse 23, ang Gospel di Sunday. At ito ang sinasabi ng banal na aklat. Noong panahong yun, kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng Sanlinggo. Ano po ang unang araw ng Sanlinggo? Monday daw. Sunday. Ang unang araw ng Sanlinggo ay Sunday. Kaya ang pagsamba ng mga Kristiyano, Sunday. Kasi unang araw ng Sanlinggo. Okay? So, unang araw ng Sanlinggo, habang nakasara ang pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alaga dahil sa takot. Tandaan niyo po, kaya nakasara ang pintuan, nagkukulong sila, ay dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Mga kababayan nila yon. Dumating si Jesus at tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Ulitin niyo po. Ano po sa English ang sumainyo ang kapayapaan? Sa Koreano, ano po? Sa Koreano po, annyeonghaseyo. Yan, sabi niyo, annyeonghaseyo. Sa Koreano, annyeonghaseyo. Di ba? Sikat na sikat sa mga kabataan, sa mga Koreano eh. Yun po, sa Korean, annyeonghaseyo. Di ba may composition ako ng kanta ng annyeonghaseyo, di ba? Yun yung napapanood, ano yan. So, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Ano ang purpose ni Christ? Bakit pinakita yung kamay? May hawak na pera? Ano? Ayun, ebidensya. Ebidensya yung ipinapakita niya na siya mismo si Jesus. Kasi may peke na Christ. So, kailangang alam natin, yung sugat ng Panginoon, yung po ay nananatili hanggang sa kanyang pagbabalik. Yun po ang ating palatandaan. Hindi nila pwedeng i-fake yun. Hindi nila pwedeng i-fake. Pati yun sa tagiliran niya. Mga kapatid. Kaya tandaan niyo po yun. Baka kayo'y mapeke.
ng fake na Kristo. So pinakita niya. Anong nangyari sa kanila nang makita nila yon? Tuwang-tuwa ang mga alagad. Napalitan yung takot ng tuwa. Ang hatid ni Kristo ay tuwa, kagalakan. Amen po ba? Kaya pag ang hatid sa inyo ng inyong bisita ay hindi tuwa, delikado, di ba? Kailangan po may tuwa, may kagalakan. Ayun. So, muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan, ulitin nyo. At ang sabi ni Jesus, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Binibigay sa atin ang responsibility. Meron tayong responsibilidad na ating pag-uusapan ngayon. Pagkatapos sila ay hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Kumusta na kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa, at... Ba't tumigil? Thank God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy pag-ibig ko. Thank God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Bata at matanda, lahi may magkaiba. Pag narinig banal niyang salita, sasabihin kong ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Thank God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mala at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pag kay El Shaddai, sa kanya'y nagbigay, siksik-liglig umaapaw ang buhay. Pag si El Shaddai, thank God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman. Sino mayaman na? Matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Palakpakan si Lord. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang mga sumagot po, answered prayer na. Pero yung hindi sumagot po, bibigyan ko ng chance. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po.
So lahat ay sumagot na. Kung mayroon pong hindi pa sumagot, chance pa rin ito. Last, ano po na pagkakataon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung tatlo ang sinabi nyo, sagot, siksik, liglig, at umaahaw sa biyaya. Amen. Okay, you may be seated now in a wonderful presence of the Holy Spirit. Okay. Hallelujah to the Lamb forever. Kasama ko po si Andrew V. Kung hindi nyo pa po nakita ng personal. Nakita nyo na po ng personal si Andrew V. Ha? Yung kasama ko kanina. Nawala, hindi ko po anak yun. Ha? Si Andrew V po yung cameraman, kaya nagka-camera sa atin, ano? Yan yung cameraman doon sa Amber na nanduroon na ipinupokus yung mga binti nyo. Di ba? Madalas yan na pinupokus ni Andrew V ay yung mga binti ninyo. Ayan po si Andrew V. Yan. Yan po. Camera. Kahapon ay kasama ko po naman ay yung idol ng bayan at ng kabataan. Si Kuya Motmot. Ano? Kasama ko kahapon. Ay, hindi nakasama dahil kasama ni Kong Michael. Ano po? So, kaya kami dalawang nagkaisa. Kanina po ay nag-talk pa rin ako sa Amorsolo. No? Doon po sa CLSS. First CLSS na ginaganap kanina. Hanggang alas 5 pa po yun. So, pagkatapos po, diretso na kami rito. Yan. Kaya, wag niyo na po kami tanong kung kumain na po doon sa expressway. Doon sa gasolinahan station. Doon po kami dumaan ni Kuya Andrew. Okay, our topic for today, mga kapatid, ang ating po pag-uusapan ngayon ay yung tinatawag na impartation of the Holy Spirit. Ano? Kasi nga po, kapag wala yung Espiritu Santo sa atin, in other words, hindi naman nangangahulugan wala yung Espiritu ng Diyos sa atin. Dahil pangako yan ng Panginoon na siya'y mananatili sa atin at ito'y tinanggap na natin when we were baptized, nung tayo binyagan. Tinanggap na po natin yan. Ang Espiritu Santo sa Old Testament time po ay umaalis sa katawan ng tao kapag nagkakasala. No? In the Old Testament time. Tulad ni Saul, di ba? No, si Saul po ay maging hari pagkatapos po nainggit siya kay David. Pinapanan niya si David eh. Hindi naman tinatamaan si David sapagkat siya'y sinasamahan ng Diyos. So, bakit ginagawa yun ni Saul? Kasi po, yung Espiritu Santo umaalis sa kanya. Tapos napapalitan ng masamang espiritu. Pero sa New Testament, sa Bagong Tipan, ang pangako ng Panginoon, isusugo niya. Sabi niya rito, mga kapatid, sa John chapter 14, pakinggan niyo ito. Makinig po kayo sapagat pag-uwi nyo, pag kayo nakinig, tiyak na mayaman na kayo talaga. John chapter 14 verse 17, sabi rito ng Bible, mga kapatid, ito ang sabi niya, siya ang espiritu ng katotohanan. Sino ba ang katotohanan? Si Kristo, di ba? Jesus is the truth. Ha? So, yung espiritu ng katotohanan ay espiritu ni Kristo. Kaya ang tawag sa kanya ay the Spirit of Christ. Ang Espiritu ni Kristo. Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, mga taong walang pananampalataya sa Diyos. O kung mayroon mang sinasabi silang pananampalataya, ito yung mga taong sa kabila ng lahat na kilala si Kristo ay ang ginagawa nila yung masama, yung mali. Dahil ang tunay na Kristiyano, ang ginagawa nila, alam nila yung tama, alam nila yung mali, yung tunay na Kristiyano. At ang ginagawa ng tunay na Kristiyano ay hindi yung mali, kundi yung tama. Wala akong kausap. Amen? Dahil tayo po noon ay dating ganon. Noon tayo hindi pa nakakakilala sa Diyos. Bukang bibig natin si Kristo, pero ang ginagawa natin ay yung mali, hindi yung tama. Ha? Kaya yun po dapat malaman natin na ang tunay na Kristiyano yung nagtataglay ng Espiritu ng Diyos dahil ang Espiritu ng Diyos siya po yung nagkukonvict sa atin, yun yung nangungusap sa atin sa pamamagitan ng ating konsensya. May konsensya ba kayo? Sino sa inyo walang konsensya? Gumamit kayo ng safeguard.
Hindi po yun. Ano? Ang konsensya po ay yung kaibuturan ng ating puso. Yun yung tinatawag na inner. Yung inner, yung pinakakaloob-looban. Ha? Tawag doon ay inner man or inner voice. Ano po? Yun po. Nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng konsensya. Nakabalita na ba kayo na matagal nang pinatay na tao? Pagkalipas ng ilang taon, may sumuko at umamin na siya ang pumatay sapagkat yung konsensya niya ay pinakinggan niya. Alam nyo, kapag wala pong konsensya ang tao, ibig sabihin ng walang konsensya, hindi mo pinakinggan, hindi mo pinahalagahan. Ganon din naman ang nagsasabing, yung espiritu, taong di nagtataglay ng espiritu, ibig sabihin, yung espiritu ng Diyos ay hindi nila pinahihintulutang siyang kumilo sa kanila. Dahil ang espiritu ng Diyos, sabi rito, pakinggan nyo, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita at di nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ng ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Ang Holy Spirit in the New Testament time ay nananatili. Mula nang kayo'y binyagan at mula nang tanggapin nyo si Kristo sa pagbibinyag sa atin. Ang Holy Spirit ay nandun. Kanya lang, kung hindi nyo siya pinahihintulutan, ang tawag po dun ay nasasaktan siya. Nagigrave ang Holy Spirit. Nasasaktan ang Espiritu Santo. Kapag po tayo may maling ginagawa, ang Holy Spirit ay nasasaktan. Kaya sabi ng sulat sa mga Tagay-Peso, huwag niyong bigyan o dulutang pighati ang Espiritu Santo. Namimighati po ang Holy Spirit. Wala akong kausap. Okay? May kausap po ako, no? So yun po yun, mga kapatid. Tandaan niyo po, mahalaga po yung Holy Spirit. Sabi po, ang work ng Holy Spirit, ang kilos, ang gawa ng Espiritu Santo ay the ministry niya. Pag sinabing ministry, service po yun. Kilos ng Diyos. Pag sinabing ministry, it means service. Ano? Serbisyo. So, ang serbisyo, ang kilos, ang gawa ng Espiritu Santo ay to convict us, to convict people through our conscience. Ang tawag doon ay the ministry of conviction. Pag ang tao ay hindi pinahalagahan ang konsensya, yung conviction na yon, hindi magbabago ang taong yon. Sinasabi ng kanyang salita, without conviction, there is no conversion. Walang pagbabago ang taong hindi pinapahalagahan ang kanyang konsensya. Kaya pahalagahan nyo ang konsensya nyo. Okay? Halimbawa, nag-away kayo ng asawa mo. Halimbawa lang yun, ha? Nag-away kayo ng asawa nyo. Biglang umalis yung asawa nyo. Bigla ka nalungkot, nakonsensya ka. Sa halip na tawagin mo, pinabayaan mo. Pananagutan nyo sa Diyos. Nagkasala kayo sa Diyos noon. That is conviction. Pag hindi mo sinunod yun, hindi mo binigyang chance si Lord na baguhin yung maling pag-uugali mo. Dahil ang nagbabago ng ugali ng tao ay ang Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng iyon. Kaya mahalaga po ang konsensya. Halimbawa, nagbayad ka sa tricycle. Sinuklian ka ng sobra. Pagdating mo ng bahay, nakonsensya ka, naku, nakakaawa naman. Pero hindi mo binalik. Hindi mo sinunod yung konsensya mo. Ayun po. So, hindi ka magbabago nun. Hindi ka magbabago. Dahil hindi mo sinunod yung udyok ng Espiritu Santo. Sinasabi ng banal na kasulatan sa John chapter 14 na ang Espiritu na ito ang siyang magtuturo sa atin, mga kapatid kay Kristo. Siya ang magtuturo sa atin
ang siyang magpapaalaala sa atin ng lahat ng dapat nating malaman patungkol kay Jesus. The Holy Spirit is our great teacher, mga kapatid kay Kristo. Amen? Amen? Sa John chapter 16 po yun. Sabi rito ng Panginoon sa simula ng verse 7, subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, sabi ni Jesus. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti nyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay. Ang patnubay yung Espiritu Santo. Kung hindi ako aalis, ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. At pagdating niya, ay kanyang patutunayan na maling-mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan at tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol sa Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila naniniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta na sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Purihin ang Panginoon. So yung tinutukoy na yun po yung conviction, yung kilos ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Kaya yun po ang importance of our conscience. Ano po? Bakit may konsensyang inilagay ang Diyos sa atin? Yan. Ang konsensya po ay mula sa isipan tungo sa puso, sa kaloob-looban. Ang pintuan po ng mabuti at masama ay isip. Kaya kailangan po, sabi ni San Pablo, doon po sa Romans chapter 12, verse 2. Sabi ro ng banal na kasulatan, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Yung lagi nag-iisip ng utang. Yung lagi nag-iisip ng hindi tama. Yung lagi nag-iisip ng hindi mabuti. Sabi ni St. Paul, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Baguhin natin yung mindset natin kung bakit naghihirap ang tao kasi ang laging nasa isip, ang hirap ng buhay. Mahirap ang buhay. Saan kaya makapangutang? Ang nasa isip ay pangungutang sa halip na humingi sa Diyos at ikay kanyang bibigyan. Purihin ang Diyos. Mag-iba na tayo ng isip na lagi nating iniisip, Mare, ano kayang tumama? Ibahin na po natin yung isip natin. Sabi ng banal na kasulatan, di ba, sinasabi ba sa servant leader, ang anuman ang inyong isipin at sabihin, ayun ang mangyayari at magaganap sa atin. Kaya po maraming naghihirap sa ating bansa, sa ating bayan. Kasi ang bukang bibig, umagang-umaga, hirap ng buhay. Idinideklara ay hirap. Hindi gumagaling sapagkat pagkagising sa umaga, aray, sakit! Ang bukang bibig, sakit. Tinatawag ang sakit. Huwag na huwag. Sabi ni St. Paul, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Because through our mind, it goes through our heart. Pag pumasok yan sa inyong konsensya, yan ang magiging problema nyo sa inyong buhay. Ba't ganyan po ang tingin nyo sa akin? Purihin si Lord. Oo, di ba? Totoo po yun, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kaya ano ang mahalaga, mga kaibigan? Yung mga alagad, talagang takot na takot. Yun ang nasa isip nila. Nakakatakot, nakakatakot. Bakit? Nakita nila at nasaksihan si Kristo kung paano pinahirapan. Kung paano si Kristo ipinako sa krus. Nang walang saplot, pinahiya ang Panginoon. Art na lang po yung may saplot na nakikita natin sa krus, pero wala po yun. Pinahiya ang ating tagapagligtas. Kaya po, natakot yung mga alagad ni Jesus. Nagsipagkulong sa kwarto, sa upper room. Pero, dahil God is a loving God, hindi po nagpabaya si Jesus. Anong ginawa ng Panginoon? Mula kasi ng
nang mabuhay ang Panginoon within 40 days. 40 araw, diyan po kinuha yung ating doktrina na kapag may namatay, 40 araw, nandyan ang kaluluwa niya, naglalakbay, dinadalaw ka. Dahil hindi ka pumunta, ikaw ang dinadalaw. Within 40 days po yun. Ha? Kaya yun, mayroon tayong tradisyon na kapag may namatay, kanina nga tanong ko, saan ba yung burol? Kasi akala ko may burol dito, tayo nag-aawitan. Diba ganun para yung parang yung service sa patay, parang ganito. Ganun po naman. Inahaya ako sa bahay, ganito yung ginagawa na. Ganito yung serbisyo. Mga kapatid, tingnan nyo po, my dear brothers and sisters, ano ang nangyari sa kanila? Ha? Ano ang nangyari sa mga alagad? Nagtago. Takot na takot. Ha? Pero anong ginawa? Because God is a loving God, hindi pinabayaan yon. Dumating si Jesus sa kalagitnaan nila. Pang-4 na pong araw yun. Dahil pagkatapos po yun, aakyat na ang Panginoon at sa ika-50 araw sa linggo, isusugo niya ang Espiritu. 50 days, Pentecost. Pente means 50. Pentecostes. Ang ibig sabihin ng Pente ay 50. Kaya po, kapag ang inyong namatay, hindi kayo dinalaw, kayo ang dadalawin. Hanggat 40 araw po yun. Pagkalipas ng 40 araw at kayo'y dinalaw, demonyo na po yun. Hindi na po yun yung inyong mahal sa buhay. Ha? Maniwala po kayo. Ha? Pagkalipas ng 40 araw at mayroon pang magparamdam sa inyo, hindi na po yun ang inyong mahal sa buhay. Yung po'y familiar spirit ang tawag po nun. Sapagkat ang tao, pagkasilang ng tao sa mundo, ang gumagabay dyan po'y 2 espiritu. Ang espiritu ng Diyos at espiritu ni Satanas. At pinapamiliarize, ginagaya ka ng demonyo. Yung kilos mo, yung itsura mo, at yun ang magiging paraan niya sa pagmumulto. Dahil ang demonyo'y gumagamit ng tao. Kaya pag lumipas na po ang 40 days, halimbawa po matagal na, sasabihin mo, dinalaw ka nung asawa mong namatay, naku, matakot ka, dinalaw ka ng demonyo. Sasabihin mo, uy, talagang kitang-kita ko yung aking husband. Nasa tabi ko pa naman siya. Hinahaplos-haplos yung aking Pala demonyo na yung hahaplos sa'yo. Ang tawag po doon, familiar spirit. Ha? Familiar spirit. Kasi pag dumating na doon sa 40 days, doon po umakyat na sa langit ang Panginoon. Doon kinuha yung ating doktrina, yung ating tradisyon, na pag may namatay, 40 araw, ipagdadasal nyo, babalik ulit kayo ng simbahan, magpapamisa kayo 40 days. Dahil yun ay naglalakbay, dinadalaw yung mga malapit sa kanila. Nagpaparamdam. Pero pagkalipas ng 40 days, kung sila ay talagang sa Diyos, dalawa lang naman yung pupuntahan nun impyerno o langit. Kung ang kasalanan ay medyo nagnakaw lang ng mangga, pansamantalang na-hold sa tinatawag na state of life, yung po ang tinatawag na purgatory. Purgatory is not a place. Sinasabi lang place dahil nandyan lang yan. Ang purgatory ay state of man. Kalagayan ng taong may bahidungis, unfair naman sa Diyos kung ikaw ay nagnakaw lang ng halik. Hinalikan mo yung boyfriend mo o girlfriend mo, kasalanan pa rin yun. Pero hindi ka na, nasa 1 Juan 5. May kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual at may kasalanang humahantong sa kamatayang espiritual. At hindi ko sinasabing ipanalangin nyo sila. Dahil kung naputol ang relasyon ng isang tao dahil sa kasalanan, kailangan siya mismo'y personal na humingi ng tawad sa Diyos.
Pero kung hindi naman nagpapapray, Brother Rex, patawan mo ako ng konsensya kasi ninakaw ko yung isang bangga doon sa tabing bahay. Talagang hindi ako makatulog kasi nakaw pa rin yun. So, pwede kong ipanalangin yun. Dahil hindi naman naputol yung relasyon noon sa Diyos. Baka hindi po kayo naniniwala, babasahin ko sa inyo. 1 Juan 5. 1 John 5. Ito po ang sinasabi ng banal na aklat. Sa 1 John 5, ano? Mula po sa mga talatang 16. 1 John 5 verse 16 and the following verses. Sabi rito, kung makita ni Numa na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, o kasalanang hindi hantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ang bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Yung kamatayan tinutukoy dito ay kamatayang espiritual, pagkawalay sa Diyos. At ang sabi ron, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. So kung sinasabi natin tayo mga anak ng Diyos at nagpapatuloy tayo sa kasalanan, taliwas ang buhay natin sa sinasabi ng banal na aklat. Dahil ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesus sa paanong paraan sa pamamagitan ng banal na espiritu na nagkukonsensya, nagkukonvict sa atin. Mahina. Mas malakas pa ang palakpak nyo sa artista. Ang mga lingkod ng Diyos higit pa sa artista. Kaya dapat mas malakas yung palakpak doon dahil ang Diyos ang dala namin, hindi ang artista. Amen? Purihin si Lord. So, ganun po yun, mga kapatid. Ha? Kaya iwasan po nating magkasala. Kung magkasala man tayo dahil ano? Dahil ang tao ay marupok ay dali lumimo sa Diyos na ang lahat. Siya ang nagdulot. Amen ba? Ang tao'y marupok. Dahil yun ang likas sa tao. Dahil tayo ay nagkasala. Taglay natin yun, human nature. Sabi ng Galatians 5:19. Ang mga gumagawa ng kayong mga bagay ay hindi makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ano yung mga bagay na yun? Sabi ng banal na kasulatan, hindi maikakaila ang magawa ng laman. Galatians 5:19. Pangangalo niya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, kampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya. At sabi ni Saint Paul sa parting huli, at iba pang tulad nito. Ano yung tulad noon? Tulad ng shabu, sigarilyo, at kung ano-ano pang bisyo na nakasisira ng templo ng Espiritu Santo. Sapagkat sabi ng 1 Corinto 3:16, ang ating katawan ang templo ng Espiritu ng Diyos. We are the temple of the Holy Spirit. Ay bakit anya ginagawa ninyo yan? Bakit anya nyo ginagawa ang mga bagay na yan? Basahin Galatia 3:3.
Basahin mo, Ando. ano ang sinasabi, Brother Andrew, sa Galatians 3:3? Basa, Brother Andrew. Sabi po ng Galatians chapter 3 verse 3, pakinggan niyo po ito. Sabi niya, talagang napakahahangal ninyo. Napakahangal anyan nyo sa Bibliang tinatawag na lumang Biblia. Ang nakasulat po doon ay tangang-tanga. Kasi po yung pagiging hangal, kay hahangal ninyo, ibig sabihin sa salitang mga tanga daw tayo. Sabi rito, talagang napakahangal ninyo, nagsimula kayo sa Espiritu. Ibig sabihin, tinanggap na natin yung Holy Spirit, pero binabalikan natin yung lumang buhay. Makamundo. Kaya sabi ko kanina, yung tunay na Kristiyano, alam yung mabuti, alam yung mali, alam yung tama, alam yung mali. Ang tunay na Kristiyano, ang ginagawa yung tama, hindi yung mali. Yung sinabi kong binasa kanina, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat sila'y iniingatan ng Diyos. Sa pamamagitan nyo ng Espiritu Santo. Sabi po dito, sa Galatians 3:3, talagang napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Wala na bang halaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? Dahil naman ay mayroon. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng himala. O dahil sa pananampalataya sa inyong narinig tungkol kay Kristo. Alam nyo, napakahirap po talaga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero kung tayo susunod, nakatitiyak tayo sa kanyang pinangako, ang buhay na hahantong sa langit. Sino po ang gusto sa langit? Kung gusto natin sa langit, gawin natin yung tama. Gawin natin yung itinuturo ng Panginoon. Huwag tayong mandadaya, huwag tayong mangungupit, huwag tayong maninirampuri. Huwag tayong mangangalo niya. Ako'y nangalo niya dati nun. Kung wala pa ako sa Panginoon, wala pa ako sa El Shaddai. Dahil hindi ko alam yun. Nakatatlong babae ako nun. Pero hindi ko sinigurado kung wag ako magkakaanak. Dahil ayoko may kaagaw yung magiging kong tunay na mga anak. Pero nagawa ko po yun. Mga kapatid. So, yun po ang pinaiiwasan ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo'y magkasala. Kaya siguro nagkasakit ako sa puso, nagkasakit ako ng hepatitis, nagkasakit ako ng ulcer, nagkasakit ako ng ispat sa baga. At siguro kaya naghirap ang buhay ko noon. Pero nung ganap na makilala ko ang Panginoon, yung dating naghihirap, yung dating squatter, yung dating walang makain, ngayon pinagpala na ni Lord. Pinagaling lahat ng sakit ko. Pinagaling po lahat ng aking karamdaman. Yung dati po ako ay kamukha ni Palito, payat na payat. Sabi ng mga kabarkada ko, ay isang bulati na lang yung hindi pumiperma sa'yo, mamamatay ka na. Kamukha po ako ni Palito nung payat na payat. Pero nung po ako'y gumaling at nagkalaman yung aking katawan, sabi niya, para na raw akong kamukha ni Piolo. Hindi po si Piolo Pascual, Akala nyo si Piolo Pascual. Bakit? Mayroon pang iba. Si Piolo Dolo. Kilala niyo yun, mga kapatid? Kaya ibang-iba pag nasa Panginoon. Talagang damanda ka po, bakit po ako'y patuloy na nagdarasal? Bakit po hindi ako humihintong magdasal? Kasi alam kong ang Diyos ay buhay. Bakit buhay? Sapagkat tumutugon siya dahil wala akong
pinanalangin na hindi niya tinugon. Lahat po mula nung nakilala ko si Lord at magka-koneksyon ako sa Kanya. Kasi kung tayo patay at hiwalay sa Diyos, kahit anong dasal mo, hindi ka maririnig ng Diyos. Dahil balakid po ang kasalanan. Hindi na dinidinig ng Diyos kahit ang Diyos ay makapangyarihan at naririnig ka niya, hindi ka niya tutugunin. Bakit? Mayroong hadlang at balakid. Ano yon? Kasalanan. Kaya nga tayo binibigyan ng Panginoon ng Sacrament of Reconciliation, yung pagbabalik loob sa Diyos. Napakahalaga nun. Yung pagsisisi, yung pagtalikod, paghingi ng tawad, pagkukumpisal. Dahil pag hindi natin ginawa yun, bigla kang namatay. Nako, kaharap mo yung Satanas. Dahil hindi mo alam kung bukas o mamaya ay buhay ka pa. Tanging Diyos lang. Kaya sabi ng banal na kasulatan, dapat tayo laging handa. You must always be prepared. Prepare to meet thy God, sabi ng Biblia. Ihanda mo ang sarili mo sa pag-meet o pagkikita ninyo ng Diyos. Mga tao pabanjing-banjing, di nila alam. Kasi di nila alam na wala silang paniniwala sa impyerno at langit. Pasensya na po kayo kasi alam kong pagpunta ko rito yung overnight po tayo, ha? Kasi ilang taon na ako hindi nakapunta. Ilang taon na ako hindi nakapunta rito. Di bawiin natin. Grabe. Hallelujah to the Lamb forever. Diba? Sayang naman layo ng aming umahon pa tayo sa bundok, di ba, Andrew? Kasi naghanap kami ng daraan ng hindi traffic. Dinala kami ng Waze doon sa ng Google Map sa doon sa bundok, Lumusot kami doon sa bandaan yun. Yun. Kaya ganun po yun, mga kapatid, ha? Kasi ayoko po kayo, alam niyo po, bakit po ang karamihan sa dumadalo sa gawain ay mga senior citizen? Bihira ang kabataan. Bakit po? Sapagkat nasa isip nila, malapit-lapit na. Totoo naman, di ba? Yung ating finish line. Ikaw ako man, talagang yun ang sisikapin ko kasi yung edad natin. Saan ba? Hindi po tayo paurong, hindi po tayo pababa. Tayo may papunta rin pagdating doon sa finish line, saan ba ang finish line natin? Dapat kay Jesus. Sabi rin, dapat tayo magpatuloy. Ituunan niya ninyo ang inyong paningin kay Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2. Let us fix our eyes, and that eye is not our physical eye. Hindi itong matang ito, kundi yung mata ng ating spiritual life. That is your faith in Christ. Yung iyong pananampalataya kay Jesus ay dapat nakatuon lamang sa Panginoon. Pag kayo nagdarasal, nakakasigurado ba kayong nabubuksan yung langit? Nakakasigurado po ba kayo pag kayo nagdasal ay nabubuksan yung langit para ibaba yung biyaya niya? Ba't hindi kayo makasagot? Tuturuan ko po kayo. Sinasabi ng Biblia, pag binasa nyo ang Gospel according to St. John, may nabanggit ng Panginoon, hanggang ngayon ay hindi pa kayo tumatawag sa aking pangalan. Tapos sa Matthew chapter 6 ay nagturo si Kristo at sabi ng Panginoon, ganito kayo kung mananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Salamat na kilala natin ang pangalan ng Ama. Ang pangalan niya ay El Shaddai. Ang pangalan niya ay Diyos na makapangyarihan. El means God, Shaddai means Almighty. Dahil yun ang turo ni Kristo, sa ating pananalangin, Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Kaninong pangalan pinasasamba? Pangalan ng Ama. Masarap yun. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Ang loob ng Diyos, the will of God, is the Word of God. Ang kalooban ng Diyos ay tuparin ang mga salita niya. Kung nais dating makasunod sa kalooban ng Diyos, magbasa ka ng Biblia,
makinig ka sa mga pangangaral at kung ano yung sinabi, isabuhay mo yun, makakatupad ka sa kalooban ng Diyos. Mahina. So, Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Dito po sa lupa, kasi pagdating mo sa langit, kung nandun ka na, hindi na yon. Wala na tayong gagawin sa langit kung doon tayo makakarating. Ang gagawin na lang natin doon ay walang humpay na pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Kaya dapat po, yung ating ginagawa rito pagsamba, pagpupuri, ay pagtitraining natin para pagdating sa langit, sanay na sanay ka ng sumamba sa Kanya. Kanina, pinagmamasdan ko, sabi na ay tayo ay magpuri Sabi sumayaw, hindi naman sumasayaw. Dahil sa upilay. Di ba? Kaya bigay lahat na best. Yung po yun, mga kapatid. Di ba? Yung pagsamba, tinitrain tayo dito ni Lord. Yung pagdalo sa gawain, tinitrain tayo ni Lord on time. Bakit po? Pagdating ng Panginoon, pag di tayo na late dyan, in a twinkling of an eye, makikita natin ang mukha ng Panginoon. Pag hindi ka, pag ikay na late sa pagbabalik ni Kristo, hindi ka na makakasama. 1 Thessalonians chapter 4, sinasabi doon. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, sa pagbabalik ng Panginoon, bubuhayin muna ang mga namatay, nananalig kay Kristo. Kaya mahalaga, nananalig kay Kristo yung mamahal sa buhay natin. Ipagsabi mo, hindi lang dapat tayo ang maligtas, pati yung sambahayan mo. Kaya ipagsabi mo, na ang kaligtasan ay na kay Kristo. So, bubuhayin mo na ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos sabi ron, tayong mga buhay pa na abutin sa pagbabalik ni Kristo na sumasampalataya sa Kanya, ay titipunin niya sa alapaap at isasama sa mga binuhay niya. At tayo niya, makakasama natin ang Panginoon sa ulap na yon, magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Diba? Huwag po kayong magbabad sa pagtutong-its at magbabad sa pagmamadyong at pagpupunsoy at pagsusugal ng ano. Huwag niyong gawin libangan yung ganong mga bagay. Nagsasayang kayo ng oras kung biglang abutin kayo dyan ni Lord. Samantalahin nyo ang pag-iintay natin kay Lord. Ilaan nyo ang panahon at oras nyo sa pagbabasa, pagninilay, pagdarasal, pag-iisip ng mabuti, hindi ng masama. Huwag kayong maging mga marites at marisol. Maging mabuti tayong tao sa harapan ng Diyos. And finally! Tayo na kayo. Hallelujah. Anong kadalasan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita? Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niyang pinagpala. Taas ang kamay, finally, ako ngayon may bagong buhay. Finally, ako ngayon ay pinagpala. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. Finally, ang buhay ko ngayon. Ang buhay ko ngayon, siksik-lig-lig ng biyaya. Kung may pagsubok man,
ay hindi alintana. Ako'y punong-puno, ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Finally, ako ngayon malaya na. Finally, ako ngayon mayaman na. Finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, yes! Finally, yes! Finally, yes! Finally! Okay. So finally, magaling na kayo, ano? So finally, ano sabi ng banal na aklat, mga kapatid? Tandaan niyo po ito. So, ang Panginoon hiningahan ang mga alagad. Ano ang ibig sabihin ng hininga? Regeneration. Iba po yung baptism in the Holy Spirit sa paghinga. Ha? Hiningahan, sabi. Ha? At sabi ng Panginoon, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin nyo dito sa lupa ay pinatawad na nga. That is power and authority. Amen. Kaya nasa sa atin pa rin nakasalalay ang kapatawaran. Amen. Sabi doon sa Matthew 6:14, ha? Kapag tayo humingi ng tawad, sabi doon, pag kayo'y nagpatawad, patatawarin din kayo ng Diyos. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. Kaya yun yung paghinga sa atin ng Panginoon. Regeneration, yung sabi ng John 3:3, maliban ang tao ipanganak muli kasi patay tayo dahil sa kasalanan. So kailangan yung buhay, bagong buhay, yung hininga, God's breath, ang tawag doon, ruwa. Sabi nyo, ruwa. Ang ruwa ay hininga ng Diyos. Tandaan nyo po, ang hininga ng Diyos ay mabango. Yung hininga ng mister mo ay ko. Si Lord, ang hininga ni Lord, mabago. Totoo po yan, sabi ng awit sa aklat ng mga awit. So, mahalaga po yun, mga kapatid. Yung God's breath, nung likhain ng tao, si Adan at si Eva, putik, hiningahan at nagkaroon ng buhay. Nagkasala ang tao, kaya hinihingahan ng Diyos sapagkat muling gusto niyang yung buhay na binigay ng Diyos na walang katapusan, eternal life, ay taglay natin. Kaya yun po yun. Sila'y hiningahan ng Diyos. At sabi ng Panginoon, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin nyo dito sa lupa ay pinatatawad na nga. At bago sabihin yun, ano pagkahinga? Sinusugo ko kayo. Yan, we have responsibilities na ipangaral, ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Matthew 28 verse 19, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, and teaching them, turuan nyo anya sila na sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, sabi ng Panginoon, ako'y laging kasama nyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Yung pangakong yon, hindi dapat tayo matakot, kasama natin ang Diyos. Amen. Amen. Kaya po ako hindi natakot. Mula po nung ako'y baguhin ng Panginoon, pinagpala, pinasagana, nung pong namatay yung una kong asawa. Pagdating po ng 6 years na wala akong asawa, naalaala ko po yung aming ginagawa nung una kong asawa. Siyempre, nalulungkot ako. At naalaala ko na ako'y may katabi, na ako'y may nilalambing, na ako'y may inaakap, namatay na yung dati kong asawa. Sabi ko, Lord, bigyan niyo naman ako ng makakasama. Sabi kasi ng John 15:7, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin niyo ang inyong maibigan at ito'y pagkakaloob sa inyo. Hiniling ko sa Lord. Sabi ko, Lord, bigyan po ako ng makakasama. Ang gusto ko, Lord, na makakasama, kamukha at ang katawan ay kagaya ng katawan ni Alma Moreno.
ibinigay po. Yung asawa ko ngayon. Siguro naman po nakikilala yung asawa ko. Kaya po nung first night ko po, talaga po, nanginig po ako talaga sa takot, sa pangamba. Kasi hindi ko akalain na totoo pala ang Diyos, buhay at tumutugon sa anumang hinihingi nating ikabubuti natin. Kaya yun ang encouragement ng Lord. Kung mananatili kayo sa Kanya, mananatili sa inyo ang mga salita ko, sabi ng Panginoon, humingi na kayo. Ngayong gabing ito, humingi na kayo. Ngayong araw na ito, humingi na kayo. Okay, taas ang kamay nyo at humingi na kayo. Sabi nyo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking magawang kasalanan. Pakalinisin mo po ako sa lahat ng aking pagkukulang, pagkakamali, at pagkakasala. Gawin mo po akong banal sa iyong harapan. Kaya naman, Lord, sinasabi ko sa iyo, purify your people, O God. Shakarabahanda rashikatarabahanda. Hondorobobo shakarabayaralahanda. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in your way. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Buhay ko'y baguhin, O Diyos. Puso ko'y linisin mong lubos. Hayaan mong lumakad na may banal na pagkatakot. Buhay ko'y linisin mo, Diyos. Ang dalangin ko, Lord, ang dalangin ko'y kay sundin. Nasa puso ko'y iyong dinggin. At sa bawat araw, ang papuri ay alay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Ang dalangin ko, Lord, ang dalangin ko'y iyong dinggin. Nasa puso ko'y ika'y dinggin. At sa bawat oras, ang papuri ay alay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Buhay ko'y baguhin. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Buhay ko'y baguhin mo, Lord. Buhay ko'y baguhin. Let's pause for a minute. At damhin po natin ang presensya ng Diyos. Pangako ng Panginoon, kapag may dalawa o higit sa dalawang tao nagkatipon sa kanyang pangalan,
Siya ay nasa ating kalagitnaan. Siya ay Diyos sa Espiritu, na handa kang pagalingin, na handa kang pagpalain. Siya ay Diyos na hindi nakikita, subalit nararanasan at nadarama. May ginagawa siya sa iyo ngayon. Nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung ating kailangan. Alam niya kung ano ang iyong idinaraig. Alam ng Panginoon kung tayo mayroong pagkakasala na hindi natin hiningi ng tawad. At siya ngayon ay kumikilos sa iyo na may kalakasan. Damhin mo siya. Feel Him. Accept Him. Tanggapin mo siya. Dumaloy ang kanyang kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus. Yes. Hallelujah. Claim it. Hallelujah. Dumadaloy. Hallelujah. Dumadaloy ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Come on, open your heart. Hallelujah. 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 Ngayon ipatong nyo ang inyong kamay sa bahagi ng katawan nyong may karamdaman at damin nyo ang kanyang pagpapagaling. Saan man bahagi ng inyong katawan, just lay your hands upon that body. Yes, Lord, dumadaloy ka. Pinagagaling mo kami because you are the God that healeth thee. Pinagagaling mo ang lahat ng uri ng sakit, karamdaman. Pinagpapala mo kami. Tanggapin nyo ngayon sa pangalan ni Jesus. Receive the power, healing, and deliverance. Be healed, be healed, be healed, be healed in the name of Jesus. Receive, 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 receive. Be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Father in heaven, we pray to cover us with your precious blood. Make us holy and worthy, Lord. Huwag mo pong hayaan na kami matangay ng kaaway. Ingatan mo kami at pasbasan lagi. Balutin kami ng iyong kaningningan, ng iyong pagka-Diyos. At itago mo kami sa iyong likuran. Ito po'y aming samot na langit, inaangkin na kami pong lahat ay magaling na. Pinagpala na sa ngalan ni Jesus. Purihin at palakpakan siya. Sabihin mo ngayon, magaling na ako. Sabihin mo, I am healed. I am strong. I am rich. I am victorious. In Jesus' name. Amen. Purihin ang Panginoon. Itaas lahat ng inyong bag, daladalaan, prayer request, at lahat ng inyong nais itaas sa Diyos. Ama naming Diyos, basbasa ng mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at lahat ng hawak ng kapatid ko. Nawa po ito'y pagpalain mo at gamitin sa kapanahunan. Dalangin po namin ang iyong pangako, ibabalik mo siksiklig di gumaapaw ang aming maalay. Mga handog, Panginoon. At inakin na po namin, Panginoon, ang aming mga prayer request ay answered prayer na, Lord. We claim, Lord God, as we sing, give thanks with a grateful heart of Jesus. Pasalamatan natin siya. Hallelujah. Give thanks. Give thanks. We give you thanks and praise. Give thanks. We give you thanks, Lord. We give thanks. Ayan, bubuhot na po ang biyaya nyo. Amen. Yung blessing ni Lord. Okay? May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Father pa lang po.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ito ang bonus nyo. Sasabihin nyo, akin na talaga ito. Yan, tatlong bonus nyo. Tanggapin nyo. Ito na. Pangalawang bonus, ito na. Ang panghuling bonus, ito na. God bless you.